Good morning mga bossing! Ito na yung inaantay ninyong lahat. Yung aking explanation kung bakit matipid sa gasolina itong ginagamit kong Expander GLS kapag nakasagad yung aking thermostat settings. Pero bago ang lahat mga bossing, huwag nyong kalimutan mag-follow, like, and share itong ating video mga bossing para malaman din ng iba nating mga kasamahan na driver kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating air conditioning system sa loob ng ating mga sasakyan mga bossing. So ito mga bossing, ipapaliwanag ko sa inyo. Para mas maintindihan natin mga bossing, itong aking explanation, gumawa ako dito mga bossing ng drawing. Imagine ninyo mga bossing, ito yung ating fan motor. At ito naman yung ating evaporator. At itong area na to mga bossing, ito yung ating mga vent. At dito lumalabas yung hangin na malamig na nanggagaling dito sa ating fan motor na dumaan sa evaporator, yung hangin mga bossing. Siyempre kapag gumana itong fan motor, ang ibubuga nun siyempre malamig dahil ito yung evaporator ng ating aircon, na kung saan itong evaporator na to, yan ay malamig talaga mga bossing. Kung mapapansin nyo dito, ang nagpapagana naman talaga sa ating compressor mga bossing is itong ating engine. Kapag nagbukas tayo ng aircon sa loob ng ating sasakyan. Pero kapag hindi natin inon yung ating aircon mga bossing, syempre itong aircon natin na to, hindi yan gagana. Kaya ito mga bossing, pag binuksan natin yung aircon natin, ang flow ng freon talaga dyan mga bossing pag ganito. Paikot lang yan mga bossing. Magmumula sa compressor, pupunta sa condenser, pupunta sa TXB, at pupunta sa evaporator. At itong evaporator, ito yon mga bossing. Hanggang babalik yung freon dito sa compressor. So ang cycle nun mga bossing, ganyan lang. Paikot-ikot lang yan mga bossing hanggat umaandar itong ating compressor. Ito nga pala mga bossing yung control ng aircon ng expander. Kung mapapansin nyo mga bossing, andito yung off, andyan yung recirculate ng hangin, andyan yung AC. Itong AC yan yung on yan mga bossing. Itong mode, ito naman yan, itong air direction na yung may nakaupo na tao na yan. At itong max cool, kapag pinindot nyo to mga bossing, sasagad yung level ng pan, pinakasagad. Tapos syempre ito yung sa dipag ng rear at saka front. Pero bihira naman yung gamitin mga bossing pagka napunta lang tayo sa malalamig na area. So ito talaga yung ating pag-uusapan mga bossing. Kasi marami nagsasabi na kapag nakasagad daw itong thermostat, ito nga, itong may mga barbar na yan oh. Yan, kapag nakasagad daw yan, ang pagkakaalam ng iba is malakas sa konsumo ng gasolina. Pero ang katotohanan nun, kaya ako nasabing matipid ako sa konsumo ng gasolina nitong ginagamit kong expander kahit nakasagad to, kasi ito ang katotohanan mga bossing. Papaliwanag ko sa inyo. Lalong lalo na yung mga gumagamit ng mga expander na marami akong naririnig na malakas daw sa konsumo ng gasolina. Kasi ito ang katotohanan mga bossing. Kasi mga bossing, itong control na to, itong inaangat na to at ibinababa natin, itong control na to mga bossing, is control yan sa ating blender. Ano ba yung blender? Ito siya mga bossing. So ayan, babalik tayo dito sa drawing mga bossing para mas maintindihan nyo kung ano ba yung blender na yon. Yung blender na yon mga bossing is nandito yan sa may loob ng ating dashboard na naka-connect doon sa may parang pinakakahon yun mga bossing, na dinadaluyan ng malamig na hangin at ng mainit. So ayun, yung blender na yan mga bossing, kung mapapansin nga ninyo, kapag tayo ay naka-aircon, diba, naka-on yung aircon natin, maandar yung compressor,
Siyempre, ang ibubuga ng hangin na magmumula dun sa fan motor natin mga bossing is malamig. Kasi nga, umaandar rito ang ating compressor, kaya malamig. So, ang ilalabas niya dito sa ating loob ng sasakyan mga bossing is malamig. Ngayon, kapag yung blender na yon o yung control na yon mga bossing, ito, yan, ito, katulad yan, naka-cool yan. Kapag ito inangat mo mga bossing, yan, kapag in-adjust mo na ganyan yan, ito ang blender na to, ito, magbubukas yan ng bahagya. Parang pintuan yan mga bossing, na pwede mong kontrolin kung gaano kalaki o gaano kaluwag yung siwang na gusto mo. Parang ganun ang ibig sabihin nitong control na to. Katulad niyan, in-adjust ko, 'di ba mga bossing? Ibig sabihin, yung pag in-adjust ko ng ganyang kaunti, itong pintuan na to, ito, yung may mga dot-dot na yan, bahagyang magbubukas yan. Ngayon, kapag nagbukas yan, yung hangin na manggagaling sa fan motor na dumaan ng evaporator, papasok dito siya sa may heater core. O, panibago na naman, may heater core na naman. Ano ba yung heater core? Yung heater core na yon, tubo din yon na parang evaporator, pero ang dumadaloy naman doon is yung tubig o yung ating coolant na nanggaling doon sa may ating radiator. Yun naman ang pumapasok doon at nag-circulate pabalik, papunta, parang in and out doon sa heater core na nanggagaling doon sa ating radiator. Siyempre yung ating radiator, mainit yun, mainit yung tubig nun, yung coolant nun mainit. Siyempre natural, mainit din ang dadaloy doon sa may heater core na siyang dadaanan naman ng hangin na galing dito sa ating fan motor ng aircon. Paglabas nun dito sa loob ng sasakyan, siyempre mainit. Dito na nga pumapasok mga bossing yung HVAC na tinatawag sa mga car air conditioning, na ang technology ay heating, ventilation, air conditioning. Dahil nga meron na siyang heater core. Ibig sabihin, pwede sa lamig, pwede sa init. Ganon yung ating air conditioning system dito sa expander. Kaya nga meron ditong hot and cool, dahil fully HVAC na tong ating sasakyan mga bossing. HVAC technology na rin siya. Paano ba gumagana yung heater core na yon at yung cooling? Yun nga yung pag-adjust nung akala natin na thermostat mga bossing, yung ina-adjust na yon. Kapag isinagad natin yon sa hot, syempre ang lalabas na hangin dito sa ating mga vent mga bossing, syempre mainit na. Tignan nyo mga bossing kung gaano kainit, 'di ba? 29 degrees Celsius na mga bossing. Yan yung lumalabas na init diyan sa ating vent. Ayun oh, painit pa ng painit, naging 36 na. Kapag ganyan ang settings ng ating yang tinatawag yung thermostat na yan mga bossing, babalik muna natin sa cool at napakainit. Syempre yung ganong settings mga bossing, wala namang gumagamit dito talaga niyan, yung hot na yan. Kasi nga wala naman tayo sa winter na mga klima. Dito tayo mga bossing sa mainit na bansa, kaya ang kailangan lang natin malamig. Yung magiging press tayo. Kahit na sobrang init yan sa labas, basta malamig yung loob ng sasakyan natin, magiging looking press pa rin tayo mga bossing. So ayan mga bossing, binalik ko sa cool. Naka-on pa rin yung aircon natin mga bossing, yung compressor natin gumagana yan. Ibalik natin sa hot mga bossing. Tapos tignan natin yung RPM ng ating makina. So ayan mga bossing, 'di ba? Gumagana pa rin yung ating compressor kahit naka set tayo ng hot.
Ayan oh. Oh, narinig nyo ba mga bossing? Pumapalo yung compressor. So ibig sabihin mga bossing, kahit i-adjust natin itong tinatawag yung thermostat na to, kahit bawasan natin yan, kahit gawin natin kalahati yan, eh hindi pa rin tayo makakatipid sa gasolina. Kundi mas lalo pa natin pinapakonsumo ng gasolina yung ating makina dahil pinahihirapan natin mga bossing yung compressor na tumakbo ng tumakbo ang system niya. Bakit ko nasabing mas malakas ang konsumo sa gasolina? Kasi nga sa pananaw ninyo mga bossing, yung inaakala nyong thermostat na control doon sa may dashboard ng ating mga sasakyan na expander, na kapag nagbawas tayo ng temperature, eh mas makakapagpahinga yung ating compressor at mas makakalis tayo ng gasolina. Mali yun mga bossing. Kasi ang nangyayari nga doon, kapag binabawasan natin yung temperature ng ating sasakyan, ibig sabihin itong blender na to nagbubukas din yan mga bossing. Itong blender ito, parang pintuan yan mga bossing, na nagsasara at nagbubukas para daluyan ng hangin na manggagaling sa ating fan motor. Ngayon, katulad kanina, nung linagay natin sa sahat, ang nagsarado is itong isang daluyan ng hangin, na kung saan ang lahat ng hangin na binubuga nitong fan motor is dumaan lahat dito sa heater core. Dumaan lahat yan dyan. Umangat lahat yan dyan sa heater core. Kaya paglabas dito sa vent ng ating sasakyan, napakainit ng lumabas na hangin. Nakita nyo naman kanina, 36 degrees. Ngayon, nung in-adjust ulit natin yung blender na yan mga bossing, yung blender na yan, linagay natin sa cool, nagsarado ulit yan. Ibig sabihin, wala nang hangin na dumadaloy dyan sa heater core. Dahil nakabukas yung ating compressor, ibig sabihin malamig pa rin itong evaporator natin. Ngayon, yung hangin naman na binabato ng fan motor is dinaanan niya ulit itong evaporator at sarado na itong sa heater core na blender na pintuan. Sa madaling salita, pintuan na lang para hindi kayo malito. Itong pintuan na yan, isinarado niya ulit dahil nakaset ulit kayo ng cool. Kaya ang nangyari, lahat ng hangin na ibinubuga naman niya malamig. Nagigets nyo ba mga bossing? Kaya sinasabi ko, mas maganda kung nakasagad yung ating settings doon sa ating mga thermostat. Yun nga yung pagkakaalam natin doon, thermostat. Pero ang katotohanan talaga nun mga bossing, ang tawag doon is yung control sa blender. Dito nga yun. Nagigets nyo ba mga bossing? Ito kasi yung katanungan na nagpapagulo talaga sa inyong mga isipan, na kung paano nga ba mas nakakatipid kapag nakasagad yung ating thermostat settings. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga bossing, yung halos lumalabas na karamihan sa mga sasakyan ngayon is fully ECU controlled na. Meron na siyang HVAC operation. Kaya nga meron niyang hot and cool. Kapag ganun yung mga sasakyan nyo mga bossing, ang operation or yung cycle na nangyayari sa air conditioning ng inyong sasakyan is ganito. Yung katulad ng ipinaliwanag ko dyan na merong drawing. Ganito gumagana ngayon yung ating thermostat mga bossing, gamit ng ECU control. Itong ECU na to mga bossing, sa yung kumukuha ng data dito sa evaporator gamit ang thermostat. Meron pa rin thermostat sa air conditioning tsaka refrigeration mga bossing. Hindi pwedeng mawawala yung thermostat na yan. Dahil pag walang thermostat, walang magka-cut in cut off ng compressor. Kaya mahalaga itong thermostat na to. Yung thermostat na nga yan mga bossing, na nakakonekta dito sa ECU, nandoon yan sa evaporator. Ngayon,
Yang thermostat na yan ang magko-command dito sa ECU na kailangan mo nang ipa-stop itong compressor dahil sobrang lamig na dito. Ganito ang nangyayari dyan mga bossing. Kaya kung mapapansin ninyo, nagka-cut in cut off itong compressor dito sa ating sasakyan. Kaya nga sabi ko, mas maganda wag nyo nang galawin itong settings nyo dito sa yung may settings dun sa dashboard na tinatawag ninyong thermostat, isagad nyo na lang para naka-close na lang palagi itong dyan sa may heater core. Wala nang dadaluyan na mainit dyan. Kasi pag may hangin na dumaloy dyan, paglabas nun mainit. At paglabas nun mainit, syempre mahihirapan lumamig itong pinapalamig ng compressor nyo. Ito nga yung loob ng ating sasakyan mga bossing. Ito ang logic mga bossing. Tandaan nyo to. Itong sasakyan kasi natin mga bossing, unang-una naka-expose ito direct sunlight. Kaya nga meron tayong kisame, 'di ba, para hindi masyadong mainit. Pero sa totoo lang mga bossing, kahit meron tayong kisame, ito, kahit meron tayo nito, kapag tirik na tirik yung araw mga bossing, napakainit pa rin. I-try nyong iangat yung kamay nyo mga bossing sa inyong mga kisame. Kapain nyo kung malamig yan kapag tirik na tirik yung araw, 'di ba? Hindi. Malamig lang yan kapag gabi na. Doon mas pagpahinga yung compressor natin, mas nakakalis talaga tayo ng gasolina. Pero ang katotohanan, kapag umaga at sobrang init ng panahon, huwag kayong manghinayang na kumonsumo ng gasolina. Kasi nga natural na yon mga bossing dahil napakainit ng panahon. Maliban na lang kung makulimlim, medyo mas mapapalamig ng ating compressor itong loob ng ating sasakyan. Kaya nga isagad nyo lang palagi yung thermostat control na tinatawag ninyo. Para yung blender, isarado niya doon, totally close yung daluyan ng hangin papunta sa heater core. Para itong loob ng sasakyan natin na to, ito, mabilis mapalamig ng compressor. Kasi nga, ang heat load naman dito sa loob ng ating mga sasakyan mga bossing, itong mga upuan, ito nga yung dashboard natin dito sa harapan, 'di ba? Napakainit din yan minsan mga bossing pag tirik yung araw. Kahit napakalamig dito, kapain mo yan diyan sa may dashboard mo sa unahan, mainit, 'di ba? Kasi nga ganon, hindi talaga masyadong kinakaya nung aircon natin sa sasakyan na palamigin pati itong dashboard na to, yung plastic na yan, kasi sobrang init talaga. Kasama rin sa heat load mga bossing, syempre ang tayo at ang mga pasahero na sumasakay sa loob ng ating sasakyan. Kasi nga sila talaga yung ating main priority na malamigan. Ngayon, kapag ang setting ng aircon nyo is mababa, ibig sabihin hindi pa ganun kalamig dito sa loob ng inyong sasakyan. Tapos biglang may pumasok ulit na tao. Anong mangyayari mga bossing? Imbis na malamig na kaagad yung loob ng sasakyan natin, naka-ready ng malamig, pagpasok ng tao, mainit pa yung loob ng sasakyan natin, plus additional pa ulit yung tao na mainit yung body temperature. Ano ngayon ang mangyayari, 'di ba mga bossing? Mas tatakbo yung compressor ulit ng mas matagal. Unlike dun sa malamig na ang loob ang sasakyan, pagpasok ng tao sa loob ng sasakyan ay ang lamig. Mabilis magre-react ngayon yung temperature na malamig doon sa body temperature na galing sa labas mga bossing. Kasi nga ang air conditioning is nag-a-absorb ng heat. Tayo yon, ang heat load mga bossing. Yun yung principle ng air conditioning. Isipin nyo mga bossing, ang pagkakaiba na ang pinapalamig is yung mga nakasilong sa bahay. Halimbawa, yung isang cold storage. Yung cold storage na yung mga bossing, isang kahon yun na ginawa sa loob ng bahay, tapos meron yung bahay meron pang bubong. So ibig sabihin yung cold storage na yon, yung square na yon, hindi natatamaan ng init ng araw. Kaya ang lamig na nakapondo sa loob nun
napakalamig. Hindi katulad ng sasakyan na gumagalaw, tumatakbo sa gitna ng initan, direct sunlight, kaya hindi ganon kalamig yung loob ng sasakyan kapag tirik na tirik yung araw. Maliban na lang kung ang inyong mga air conditioning system sa sasakyan is fully operated ng ECU nga mga bossing, na merong ganitong HVAC technology. Kasi nga ganun na yung function ng ating aircon sa loob ng sasakyan. Yung mga ibang design naman, yung walang pula, yung hot, ECU operated din yon mga bossing. ECU operated din. Yun nga lang, minsan talaga sa katotohanan talaga mga bossing, yung mga maliliit na unit na yon, medyo hirap talaga yon sa pagpapalamig. Maliban na lang kung i-fully dark nyo itong mga bintana ninyo, tapos mag-additional kayo ng fan, bale para yung circulation ng lamig doon sa loob ng sasakyan mas may babato niya at may re-return niya ng maayos. So ayan, tignan nyo mga bossing yung nakasagad na settings na yan. Tignan nyo kung ilang degrees Celsius yan mga bossing. O di ba? Umalo pa ng +6. Yung buga na linalabas ng aircon natin dito is umabot pa ng +6. Ibig sabihin nun mga bossing, napakalamig ng aircon ng expander talaga mga bossing. Diba? Lalo na kung gabi yan, mas malamig talaga yan mga bossing. Pero hindi naman tayo mag-ihelo dito kasi hindi naman pang low temp tong aircon natin Yung mga aircon natin sa sasakyan, sa mga bahay, mga pang high temp yun mga bossing. Hindi siya pang mga low temp, mga pang negative. Yung tipong mga mag-ihelo ka talaga kahit pag nandun ka sa loob ng storage na yun, talagang titigas ka. Maninigas kang buhay doon mga bossing, ganun. At ito, pahabol lang mga bossing. Ito, kailangan itong recirculate na to, itong sign na yan. Yan, yung itong sign na yan, dapat nakaganyan lang yan mga bossing. I-on nyo lang palagi yan. Tapos ito nga, itong sa mode, ito. Yan yung direction ng hangin na manggagaling dyan sa mga vent ng aircon natin dito. Kasi yan, pag yan, meron sa baba tsaka itaas, medyo hihina kasi yan kasi binigyan mo pa ng hangin sa baba. Kaya ang maganda niyan mga bossing, yan, ilagay mo na lang yan dyan sa ibabaw para yung hangin direkta na kagad dito sa ibabaw mga bossing. Kaya sabi ko nga sa inyo mga bossing, kapag ka umaga, kahit 1 bar lang muna sa pan, tapos dito sa likod na blower, i-number 2 nyo lang. Kapag tirik na yung araw at sobrang init na, saka kayo mag-a-adjust ng fan dito sa harap para yung circulation ng hangin, yung lamig, may ibabato niya ng maayos. Pati dito sa likod mga bossing, huwag nyo titipirin para maganda yung airflow dito sa loob ng inyong sasakyan, para yung lamig, consistent yung lamig mga bossing. At the same time, pagka ganun, mas makakalis tayo sa konsumo ng gasolina at hindi masyadong hirap yung ating compressor na palamigin yung ating loob ng sasakyan mga bossing.